Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. So samahan po natin ng Tatay Apostol in the book of Titus chapter 2. Sa Revelation may pamagat na prepare to meet Jesus Christ, for He is coming any moment. Titus chapter 2, verse 13. While we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. John chapter 14, please. Glory be to God. John 14, 1-3. The Lord Jesus said, "Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms." In other translation, mansions. If that were not so, would I have told you that I'm going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. And if I go and prepare a place for you, I will come back. I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. So sa bibig po mismo ng Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, He will come back. Now this is the question. Kailan po siya babalik? Ito na po yung panahon ng kanya pong pagbabalik. Matagal na po siya sa heaven, more than 2,000 years. At siya po ay nakakatakda ng bumalik anumang araw at anumang oras. At sa reason po yun kung bakit ala po siyang tigil na nagsasalita. Noong 2021 ng September, the Lord visited me in Kanyong ko, Batangas, and He said to me, "Son, I am coming any moment. Prepare the church." December, the same year, the Lord visited me again, and He said to me, "Son, I am coming any moment. Prepare the church." January 2022, He visited me again and He said, "Son, I am coming any moment. Prepare the church." 2023, He visited me again. "Son, I am coming any moment. Prepare the church." And this year, the Lord visited me twice. July 13, He said to me, "Son, wala na yung pag-ibig ng mga anak ko sa akin. Nasasabik ako sa pagmamahal nila. Bababa na ako. Kailangang makabalik ang pag-ibig nila sa akin. Ihanda mo sila." At nung nakalipas pong buwan ng August 28, the Lord visited me again. And He said, "Son, I am coming any moment." Now, please avoid unnecessary movement, please. Let me ask you one question. Ano po yung feeling nyo at understanding sa sinasabi ko? I'm here to tell you, Living Like Jesus Church, it is not business as usual. It is not the same as usual thing or event or service to God. It is not the same as usual thinking in thought, whatever it is you have before. You know why? All things changes. At ang pagbabago niya po ay biglaan, mabilisan, madalian. And I want you to understand, maiksing oras na lang po naiiwan sa atin to prepare. To align yourself, your life, to the will of the Father. Maiksing panahon na lang pong naiiwan po sa atin para iayos pagtibay ng inyong relasyon sa Kanya. Ang inyong pong commitment, ang inyong dedication, ang inyong pong faith, ang inyong pong obedience, ang inyong pong faithfulness.
Now when I say about faithfulness or talk about faithfulness, higit po ito roon sa naintindihan nyo na ako'y magbibigay ng first fruit, ako'y magbibigay ng ikaputandog, i-redeem ko yung mga bawkot pledges ko, ako na yung pinangako ko'y gagawin ko. Mabuti po yun. But you have to go beyond that. You know why? This is all about money. This is all about things. And you must understand, it is not yours. It belongs to Him. Na hindi nyo kinakala i-pledge sa Kanya ang pag-aari niya. Hindi nyo pwedeng i-pledge sa Kanya ang pag-aari niya. Kanya po yun. Ang kinakala nyo ay intindihin. Ano man meron po tayo ritong lahat, ay steward lang tayo. And according to 1 Corinthians 4:2, a steward must be found faithful. You have to go beyond what you are doing. All the signs in heaven, in earth, all over the world, that points to the any moment coming of the Lord Jesus Christ is here. Siguro hindi ko na po kinakailangan isa-isahin pa po yung, alam niyong presently ay ongoing war between Israel and Iran. And its proxies, sino po yung mga proxies po ng Iran? Houthis, Hamas, Hezbollah, Iraq. Yung kanya po mga partner to destroy Israel, Russia, Turkey, at lahat po ng mga former Soviet Union nations, kagaya ng Kyrgyzstan, Kazakhstan, Afghanistan, Sudan, Libya. They are aligning themselves against one tiny nation, the nation of God, Israel. And 2/3 of the United Nations members decided to bring Israel out of her own land. Can you imagine that? Sila po'y may-ari ng Israel, sila po'y pinalalay sa sarili nilang lupa. At lahat po ito ay hindi po hallucination, aksidenteng nangyari o may nagplano lang. It is in the Bible. It was recorded before it happened. At ito po ay parang bago lang kung hindi tayo nagbabasa ng Bible at wala tayo naintindihan sa eschatology na paulit-ulit ko na lang tinuturo. Kaya nga sinasabi ko dapat nire-review nyo po yan. Nang sa ganon, pag nangyari po mga bagay na binabanggit ko, hindi na kayo nagtataka. Kundi kayo nagsasabing, God, have mercy on me. Prepare me, Lord. Hindi po natin ito pwede ipagkibit-balikat. This war will bring Israel to Ezekiel 38 and 39 invasion. At alam po ninyong lahat na bago po mangyari ang Ezekiel 38, 39 invasion, ay rapture muna. At kung saan ito po mga bansang binanggit ko will troop their military by millions in the land of Israel. At pagkatapos po ng peace treaty na inorganize ng Antichrist, Israel will lay down her arms. And that's it. The moment Israel lay down her arms, these nations will invade Israel. And they will travel to Petra, that is Jordan, and hide there. And God will vindicate them. Kaya hindi po tayo pwedeng magkibit-balikat. Hindi ko po sinasabi huwag kayong magnegosyo, huwag kayong magtrabaho, huwag kayong mag-aral, huwag kayong mag-abroad. What I'm saying, it is not business as usual. It is not the same as usual thing. Gamitin niyo po lahat yan to win many souls as you can. To do the will of the Father. Hindi po yung kumita lang tayo ng pera, makapag-abroad tayo, magkaroon tayo ng programa sa pamilya natin, yung maganda nilang kinabukasan. Now, let me talk about future. Wala pong kinabukasang ibibigay ang mundo. Matagal nyo na pong alam yan. The world is passing away. The world is collapsing. The system of the world is about to end. Human government is about to end.
it will be replaced by Christ's government. Huwag po tayong maging insensitive at manggagaya ng unbeliever na umasa ng kinabukasan sa mundong ito. It will never happen. Never happen. This world is doomed to destruction. According to 2 Peter 3, 7-13, gugunawin po ng Diyos ang buong mundo sa pamamagitan ng matinding apoy. Na yung element po ng mundo, lahat ng laman ay masusunog. Then, the Lord will create the new heavens and the new earth, the new Jerusalem. Heaven will come down. And then God will reign with us forever in New Jerusalem. Kaya kailangan yung mind nyo po, dapat matagal nang na-renew. Dapat nag-ooperate na kayo sa mind ng Lord. For the kingdom of God is not eating, drinking, but peace, joy, and righteousness in the Holy Spirit. Now, kung yung po natin palagi, pera, negosyo, trabaho, kinabukasan, abroad, pamilya, asawa, pagpapaganda ng buhay ng ating pong mga mahal sa buhay, and then you're not living in the kingdom of God. Ayun po yung thought at attitude ng taga-mundo. That is not the kingdom of God. The kingdom of God is not eating and drinking and making money, but it is peace, joy, and righteousness in the Holy Spirit. Again, hindi ko po sinasabing masama ito, but ang purpose lang po nito is to glorify God, to establish His kingdom here on earth in the hearts of men, to win many souls as a weekend. Yun po ang purpose nun. Wala pong exact date, time kung kailan bababa ang Lord. Kaya nga ang word na ginagamit natin ay imminent. Kung bakit walang date at walang time? Upang bigyan po tayo ng pagkakaunawang we must live ready every day. Live prepare. For the Lord is coming any moment, in a twinkling of an eye, sa isang kisap mata. At ang Lord mismo nagsabi, pag naihanda ko na ang lahat ng bagay, ako'y muling babalik. Siya po ang nagsabi, ito na po yung henerasyon na yan. Bukod pa po sinabi ko sa inyo kanina, direct na sinasabi sa akin ng Holy Spirit, ito pong mga signs na ito, patungkol sa mundo, i-connect po natin lahat yan. Yan po ay walang kamali ang mga tanda, ebidensya ng pagbabanal ay magaganap sa panahon natin ngayon. Anumang araw, anumang oras. Now, dahil ito po ang totoo, at wala pong tao, please understand this, walang tao sa ibabaw ng lupa, presidente ka man, hari, emperador, bilyonaryo, Russian leader ka man, Chinese leader ka man, North Korean leader ka man, European leader ka man, Middle East leader ka man, even Antichrist, even Satan, the Pope, o sino pa po na may impluwensyang tao, where they are and who they are, lahat po ito'y walang kakayang pigilin ng pagbaba ni Jesus. Kung paano wala pong nakapigil sa bagyo na sinasabi ni Noah na dadating, ganito po sa sinasabi ko. Now, kung bababa si Jesus ngayon, wala kang madadala dyan sa suot-suot mo sa katawan mo. Yung relo natin, may iwan to yung singsing natin, yung credit card mo, debit o ano pang klaseng card yan. Magkano man yung credit limit yan at debit limit yan, wala kang madadala. Lahat ng meron ka sa katawan mo ngayon, wala kang madadala kahit isa. Now, this is the question. Paano? Kung may iniwan siya sa iyong pera, pinagkatiwala sa iyo, sasakyan, bahay, negosyo, lupa, hindi mo nagamit full blast, paano to ngayon? Meron pong accountability. Do you understand that? Naalala niyo po yung parable of the talent in Matthew 25:14-30? Naalala niyo yun? Di ba ginamit ng Panginoon ang parable na ito para ipakita po sa atin yung kahalagahan ng pinapaabot ko ngayon? Isang taong mayaman, binigay niya po ng pera, kanyang mga tauhan, ang sabi niya, use this, invest this. Para pagbabalik ko ay meron siyang pakinabang. Hindi, bumalik na po siya. Tinawag niya po yung 3 tauhan niya. Sabi niya, okay, it's accounting time. So, kumusta yung binigay kong pera sa saan mo dinala? Sagot po ng una, hindi ko po in-invest . Tinago ko.
Then nagalit po ang Panginoon. Ang sabi sa kanya, you wicked, lazy servant. Bakit hindi mo ginamit ang pera? Sana tumubo yan. Sana nakinabang ako. At dahil unfaithful ka, aalisin ko ito sa iyo at parurusahan kita. Tinawag niya yung isa. O kumusta na ibinigay kong pera sa iyo? Sabi ng ikalawa, Lord, inimbest ko. Tumubo po siya. Anong sagot ng Lord? Well done, my good and faithful servant. Well done. Enter the joy of your master. I will make you rulers of many things or nations. Then yung pinakatatlo, tumubo po ng marami. The same word ang sinabi ng Lord. So rito makikita po natin Hindi po pwedeng blessed na blessed po tayo at hindi ka blessed na sinayang may opportunity gamitin ng lubos at ganap lahat ng iniwan niya sa atin. Hindi ako against kung magkaroon kayo ng 7 mansyon 30 eroplano, 10 luxury car, o 2 yate, o maging bilyonaryo kayo mamaya at bukas, o trilyonaryo sa isang linggo. But let me ask you a question. Meron ba kayo understanding kung bakit ito iaalaw ng Diyos? Meron ba? Kasi kung wala, then mabuti pa wag lang tayo magkaroon. Dahil mapanghanib yung kaluluwa natin. Yung nga lang na naiwan sa yung bagay ngayon hindi na nga nagamit full blast, lagi nating lilimitahan ng Diyos magdadagdag ka pa. Hindi niyo po ba alam na karagdagang pera, biyaya, ari-arian is panibagong responsibility, accountability? Hindi niyo ba alam yun? Of course, He is a blessing Father. Panahon po ng kasaganaan ngayon. Panahon ng overflowing unlimited favor. The prophecy changes not. We are living in the season of glory, harvest, wealth, harvest, all harvest. Pero huwag po natin kalimutan yung accountability. Yung responsibility at understanding, ba't niya tayo binigyan? Hindi to para itago, kundi para gamitin. Another thing, in the book of Matthew, chapter 19, verse 16 to 22, I read, just then a man came up to Jesus and asked, Teacher, what good thing must I do to get eternal life? Please be reminded, ang desire po niya, eternal life. Dito po makikita natin na parang matalino po siya. Hindi ko sinabing matalino, sabi ko parang matalino. Kasi after niya, eternal life Marami pong taong ganito Gusto niyang pumasok sa langit. Kasi ba naman na may gusto pupunta ka lang impyerno habang panong sunugin ka ron. A place of suffering and tormentation that has no end. Wala pong may gusto nun. That is the reason why Jesus died on the cross, buried and rose again from the dead. To give everybody a chance to believe on Him, for them not to perish, but to have everlasting life. Verse 17, why do you ask me about what is good? Jesus replied, there is only one who is good. If you want to enter life, that is eternal life, keep the commandments. 18, which ones? He inquired. Jesus replied, you shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony. Honor your father and mother, and love your neighbor as yourself. All this I have kept. The young man said, what do I still lack? What do I still lack? Ano pa yung kulang ko? Kasi lahat ng ito ginawa ko na 21, Jesus answered, if you want to be perfect, go, sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then you will have treasure in heaven. Then you will have treasure in heaven. Do you understand that? Then you will have treasure in heaven. Then come, follow me. When the young man heard this, he went away sad. Alis po siyang malungkot because he had great wealth. Sipin niyo po ito. Gusto niya po ng eternal life.
Nung sinasabi na ng Panginoon kung paano niya matatamo ang eternal life, siya po'y umalis na malungkot. Hindi po siya matalino. Mukha lang. Pero lumabas na siya po ay mangmang. Now, let me clarify this passage. Number 1, hindi again si Jesus kung yumaman ka. God is a God of prosperity, not poverty. Psalm 35:27, God delights in the prosperity of His servant. He wants you and me to be always abounding, season or out of season. Lahat po ng mga saints ng Old Testament ay napakayaman. How much more in the New Testament? Hindi nakatira ang Lord sa kanila. They are accounted righteous because they believe in Him. Sa New Testament, meron po siya sa atin. So we are more blessed. Kaya nga sinasabi ko, hindi ka dapat hingi ng pera eh. Hingi ng biyaya. Ang kailangan mo maintindihan ang kasulatan. Nayaman-yaman eh. Enoch, ni Noah, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni David, ni Joseph, ni Solomon, ng mga Israelite. Old Testament saints to. Hindi nakatira si Jesus sa kanila. Si Job. Tayo nakatira si Jesus sa atin. At ang sabi na Romans 8:31, pag sumayo si Jesus, lahat ng kanya, iyon na. 1 Corinthians 3:21, tatangako ang Ama ng tuloy-tuloy na supply ng kanyang wealth sa iyo. As long na nasa Panginoon ka. At kung bakit niya po ito kinaklarify ng malinaw para walang sagabal sa pagliligtas sa gusto niyang gawin natin. Kasi alam niyo, naubos na po yung panahon po ng mga anak ng Diyos sa buong mundo eh. Ng church mula sa bansang ito, sa buong mundo. Malaking bahagi ng buhay niya sa pagkita ng pera, kliyente. Kaya kahit lingkod, di siya ma-attend eh. Ano siya eh, volunteer attendee. Alam niyo, God hate the word volunteer. Kasi ang ibig sabihin, pag volunteer ka, ikaw may dala ng oras mo, bahala na si Jesus kung gusto kanyang intayin o ayaw niya. Basta ikaw, ito lang panahon mo na pwedeng ibigay. Ito lang availability mo eh. Dapat intindihin ng lahat ito ng church sa buong mundo eh. Abomination po yung salitang volunteer. Hindi siya nagagalit sa'yo, pero yung salitang volunteer, abomination sa kanya. Kasi ikaw ang Panginoon nito, hindi siya. Nalinaw naman po yan eh. Kung kailan ka lang may time, saka ka-aatin. Kung kailan ka maluwag, saka aatin. Kung kailan ka may panahon, saka ka magsiserve, saka ka magkukumit. No. Tungkulin ng lahat na sa mga Panginoong maglingkod, ano man ang kalagay mo, ano man ang meron ka o wala ka, ano man ang kulit, ano mo tungkulin mo maglingkod. Tungkulin ng anak na maglingkod sa kanyang ama, nagligtas ng kaluluwa niya. Hello. Kaya kung dadating si Jesus ngayon, 90% pataas ng church sa buong mundo, Christian na hindi papasok sa langit. At yun po yung malaki kong concern ngayon. Ako yung nagpapaalala sa inyo, Jesus is our shield. Gusto kong humarap sa God the Father na malinis yung aking kamay sa dugo niyong lahat. Hindi na ako masyadong aware o concerned kung tatanggapin niyo si tatay o hindi na kayo atin. I am doing my best because I love you so much because God entrusted you to me and I have to take my responsibility and I have to do my homework. Hindi naman to pera-pera lang eh. Yung pera, pag nawala yan, nababawi yan eh. Mangutang ka lang sa bangko eh. Kung ano yung nawala, babalik na yan eh. Pero yung kaalala mo, pag nawala yan, wala na yan. Kung kailan ka lang may panahon, saka ka lang magsiserve, magkukumit, aatin, pupunta, maging available sa Lord. Wala pong ganun sa Bible. Tapos sasabihin ng marami, Jesus is my love, Jesus is my Lord, and then, volunteer ka. Is that Christianity? Hindi mo naman kinakailangan maging theologian. Paano naging Lord si Jesus kung ikaw may kontrol ng buhay mo? Inuorasan mo siya. Alam mo yung oras ng gawain, dadating ka late, distraction yung dating mo. Kasi iating ka pa sa upuan, tititigan ka pa, iikot pa yung camera, makukuha ka pa, puro ka late sa pagdalo mo. Is that glorifying to God? That's gusto mo ng advance blessing? Ridiculous. So horrible. It will never happen. Hindi si Jesus yung priority mo. You're not living for Jesus. You're living for yourself and for anybody. And that is too dangerous. Inuuli ko, hindi siya galit sa inyo, pero yung salitang volunteer, abomination sa kanya yan.
Sobrang abomination sa kanya. Kita niyo po sa Matthew 20, yung mga tamad at batugan doon, walang ginagawa. Tinawag niya, binigyan niya ng trabaho. Anong ibig sabihin nun? Ayaw niya po yung mga anak niya, walang ginagawa. Dapat lahat may ginagawa. Tingnan niyo po yung lahat ng tinawag niya para ilagay sa top position. Lahat po sila ay masipag bago sila tinawag ng Panginoon. Si David po ay shepherd boy, masipag. Bago siya naging king. Si Moses ganun din. Yung sumulat po ng New Testament, mga apostle, sila po ay farmer. May mga fishermen, may mga profession. Walang idle na tao, walang lazy. All of them are working when the Lord calls them. Kaya kayo nagninegosyo, nung tinawag niya ako. Hindi ako nakaupo sa sulok doon na nakatunganga sa langit. Naghihintay na bumagsak po yung mangga sa puno, kagaya ni Juan Tamad. Hindi po gumagamit ang Diyos sa mga batugan. At nakakayang anakan ng Diyos, you are doing nothing for His glory in building His kingdom. At kung may ginagawa ka naman, ilimitado, kasi volunteer ka, dala mo panahon mo, nakakaya. Let me remind you, Jesus is our shield, Church of God. Kahit isa, wala tayong pag-aari sa mundong ito. Yan po ang sabi ng 1 Timothy 6 pababa. Pumunta tayo ritong naked, aalis po tayo. Na walang dala. At yun po yung problema ng mayaman na to. Hindi po siya nakapasok sa langit at hindi niya natanggap ang eternal life dahil mayaman siya. No. Kundi, higit niyang mahal ang pera kaysa kay Jesus. Ikalawa, ayaw niya maging blessing. Sabi no, benta mo, rare mo, give to the poor. Ayaw niya po maging blessing. Gusto niya, bless lang yung sarili niya. Ikatatlo, ayaw niyang sumunod sa Lord. Pero paano yung kayamanan niya? Ayaw niya mag-impok ng kayamanan sa langit. Jesus said, mag-impok ka ng kayamanan sa langit. Sumunod ka sa akin. At sumayo ang eternal life. Ayaw niya. Warning po sa church to, sa ating lahat. Hindi yung meron tayo eh. Talaga naman makakaroon tayo kasi sa blessing, Father, He loves us so much. Binigay niya sa atin lahat. The question, anong ginagawa mo sa iniwan niya sa iyo? Matuwid po ba yun? Ipapagamit natin yung meron tayo, 50%? Sa Lord, matuwid po ba yun? 70%, 80%, 90%. And my God, pag naka 99% ka, may utang na loob na sa iyo ang Diyos. Is that righteousness? Huwag po natin kalimutan mula sa kaluluwa natin hanggang sa lahat ng meron tayo. Galing sa Kanya lahat. Naintindihan ni King David yan eh. Hindi siya naintindihan ng mga hari ng Israel. Siya po nakaintindi. Ano sabi niya sa 1 Chronicle 29? Sinabi niya po kung gaano kadakila ang Diyos. Kung gaano karapat dapat po siyang sambahin paglingkuran. At paglagakan ng lahat ng meron siya. At ano po ang sabi ni King David? Lahat naman ng binibigay ko sa iyo, galing sa iyo. Binabalik ko lang. They understand that. Kaya isa po reason to kung bakit yung mga magnanakaw ng first fruit at ikaputandog at tag-istragal sa pagbibigay. Kumukuha kayo ng hatol sa sarili nyo. Niloloko nyo sarili nyo. Walang utang na loob ang Diyos sa atin kahit mag-first fruit at mag-ikapu at magbigay ng 99% o lahat ay ibigay. Kanya naman yan eh. Ang masasabi lang natin rito, salamat Lord, naawa ka na nagtiwala sa amin. At yun yung ibig kong sabihin na pag sinabi Lord sa akin, iwanan kay GCIC kung sino anak kong pastor at pastora yung qualified dito, ibigay sa kanya, ibibigay ko kahit ngayon. Hindi man akin to eh. Siya lumabas sa TV. Siya yung mamahala ng dwelling place. Yung lahat ng chapter here in abroad. Lahat ito iwan ko sa kanya. Pati itong building na to. Pati sasakyan ginagamit ko, pag sinabi Lord, iwan ko lahat yan. Bibit-biting ko lang dyan yung pamilya ko at kung saan ako dadalhin Lord, pupunta ko Lord. Mahirap ba yun? Kanya naman to eh. Why should I struggle? Kanya to lahat eh. Hindi naman ako nakarating dito ng sarili kong lakas at karunungan at galing. Siya rin naman may gawa eh. Naging hari ba si King David sa kagustuhan niya? No, ang Diyos ang pumili. Dapat alam natin yan eh. Kung alam mo sa simula, hanggang magtapos, dapat alam mo yan. Binigyan kanya ng pamilya, kala mo sa'yo na lahat yan. Tinatawag yung anak mo maglingkod, mag full time, ayaw mong i-release. Paano to?
Binigyan ka ng negosyo, kala mo sa'yo na yan. No. Nagkatiwalaan ka lang. Siya rin nagbigay ng customer sa'yo ng anointing, ng talent, ng revelation, protection, provision. He preserve you from the works of the devil that the wicked one cannot touch you. Kaya nga, nakakalungkot, nag-i-struggle ka sa pagbibigay. It's a foolish thing. It's a foolish thing. And I'm so much burdened. Alam niyo, araw-araw ko narinig-tinig ng Lord. Nagayuno po ako ng 5 araw. Ika 5 araw, the Lord visited me. Pero araw-araw ko narinig-tinig niya. Kahit di ako nag-aayon na narinig ko tinig niya. Sa aeroplano, naliligo ako, kumakain, naglalakad. Kaya nga gusto ko palagi nag-iisa. Araw-araw ko narinig-tinig ng Lord for the past 39 years. Pero ng Friday, bago ako mag-break, 5 araw, dinalaw niya ako, nakaupo ako sa bahay. Ito po ang sabi niya, Son, stick to the mandate. Stick to the mandate. And he goes on and said, after you stick to the mandate, full blast the mandate. At ito po ang karugtunan, sabi niya, because I am finalizing the mandate. At ito po yung pinakahuling sinabi niya, because I am coming any moment. Are you hearing me? At meron po siyang dinagdag na salita. Don't allow anything in the world to distract you. Stick to the mandate. Don't allow the feeling of anybody, kahit yung mga anak mo sa pananampalataya na pinagkatiwala ko sa iyo to distract you and to disturb you. Stick to the mandate. Preach the mandate. I am finalizing the mandate. It is not business as usual. It is not life as usual. It is not ministry as usual. It is not building a family as usual. It must be more than that. It is not attending church as usual. It is not giving as usual. It's more than that. You and me is just a steward. He is the owner. Kaya hindi ako nag-i-struggle sa buhay kami ni nanay. Kasi yun naman ang totoo eh. Isn't this a foolish thing? Magbabasa ka ng Bible. Alam mo yung sinasabi ng salita ng Diyos, hindi mo ipamumuhay, tapos magtuturo ka. That is hypocrisy. I cannot swallow that. Na okay, nagpa siyang maglingkod sa Lord, nagpa siya ako na maglilingkod ako ng totoo. At saan naman ako dali ng Diyos, pupunta ako. Hindi ako interesado sa pera, karangalan, material na bagay. Ang interest ko ay maganap ang pinagagawa niya. Because that is the only way to please and to glorify God. No other way. Kaya sabi niyo sa John 14:15, if you love me, obey my commands, plural. Kung ako'y mahal niyo, susundin niyo mga utos ko. Saan ang ibig niyang sabihin? Hindi tayo pwedeng pumili ng susundin. Dapat lahat ng inuutos niya, kahit ayaw natin, ayaw ng pakiramdam natin, ayaw ng pamilya natin, kung sino pa may ayaw, lalo ng diablo, dapat sundin natin kung talagang mahal natin si Jesus. Let me repeat John 14:15. Jesus said, kung ako'y mahal niyo, susundin niyo mga utos ko. Hindi tayo pwedeng pumili. Lahat ng sasabihin niya, dapat sundin natin. Eh, paano ito? Sa pagbibigay lang ng first fruit and tithes and offering, nag-i-struggle kayo. Tapos sasabihin mo sa akin pag nag-rapture ngayon, papasok ka sa langit. My God, why allow the devil to pull you? Nga nagbibigay ka na hindi pa sapat yan dahil nagbibigay ka lang Dapat naintindihan mo yung binibigay mo, binabalik mo sa may-ari. Meron ba sa inyong nagkaedad ngayon ng ganyan, malibang pinireserve kayo ng Lord? Meron. Aren't you much privileged and more privileged? Napakaraming namatay sa virus at crisis, gera, bagyo, lindol, tsunami, tidal wave, iba't ibang karamdaman, and yet still you are alive. Aren't you aware of that? Don't you understand that? Hindi ka nagkapamilya maliban ng Diyos nagbigay. Ikaw naman ay nahiwalay sa napangasawa mo dahil hindi siya yung lalaki sa iyo. So makikita mo kung paano ka pinireserve ng Lord. Kung paano kanya iningatan. Dahil dinidestroy ng diablo yung buhay mo sa pamamagitan ng mga taong hindi will ng Diyos para sa iyo. And sometimes hindi mo makita, pinipilit mo yung tigas ng ulo mo.
Amen. Hello. Kaya nga napakaganda na maintindihan ng church yung teaching ng apostol para wala nang struggle. Dapat matagalan na ligtas mundo. Lahat na lang, ini-struggle ng mga anak ng Diyos, pagbibigay, pagdalo, commitment, dedication, pananalangin, pag-aayuno. So, anong klaseng pananampalataya ito? Tapos, ang malungkot pa nito, kakanta pa tayong, He is Lord, He is Lord. What a lie. Ako sinasabi ko sa aking may bahay, sa aming mga anak, mga manugang, mga apo, pati si the third, pag dumadalaw sa bahay, kinakausap ko, nakaganon, ngumingiti. Sinasabi ko sa kanila lahat, wala tayong pag-aari rito. At kung meron, nahaharang sa kaligtasan ninyo, iwaksin nyo kaagad. Mawala na lahat, wag lamang si Jesus at ang kaligtasang tinanggap nyo. Hindi naman pinaka-importante rito Meron po bang nadala itong mayamang ito nung namatay siya? Na ayaw niyang sumunod sa Lord? Meron siyang nadala? Isn't he a fool? Malinaw ang sabi ng Lord, come, follow me. Mag-impok ka ng kayamanan sa langit. Nag-impok siya ng kayamanan sa lupa. Hindi ba yan ang teaching niya in Matthew 6:19-24? You cannot serve God and mammon or money. You have to hate one and love the other. Hindi mo po pwedeng pareha silang mahalin. Hindi pwedeng mahal mo si Caesar, mahal mo rin si Jesus. No. Are you still there? Ayaw pong paniwalaan ng mga ngaral itong truth na to Pinaparable lang po yung kongregasyon niya Niloloko niya. Pag tinignan niya po yung Bible, connected po siya sa lahat ng teaching ni Jesus Iba-ibang author. Sinabi ni Matthew, ni Mark, ni Luke, ni John. 4 na nga yan. In the mouth of 2 or 3 witnesses, a word will be established. Teaching ni Jesus yan. It is in the gospel, not in the epistle. Kahit nasa epistle yan, i-confirm ng epistle yung teaching ng Lord sa gospel. Lalong pinagtitibay ng mga apostle yung teaching ng Lord sa gospel. Malaki po accountability ng mga anak ng Diyos. When it comes to time, treasure, talent, and tongue. Ano yung meaning ng tongue? Nalabas sa bibig mo. Sino po nagmana na naiwan niya? I don't know. At kung sino po yung nagmana na naiwan niya, minana niya yung problema ng magulang niya. Kaya dapat kayo, ang mong GSI Shield, malalaki na yung mga anak niyo o hindi, mga apo ninyo. Bigyan niyo sila ng panahon na upuan at kausapin. Kung sila yung nag-aaral, checkin niyo yung mga notes nila. Yung mga cellphone nila, yung mga iPad nila, yung mga laptop nila, kasi magagaling po yan. Dahil kung hindi nyo po chichikin yan, sa ayun sa gusto, nakakapasok po dyan yung demonyo. Now, hindi ko po babanggitin ng product. Pag ito po yung lumabas na, saka ko babanggitin. Meron pong ginawa si Satan produkto ngayon. Maganda po ang nakakonect na salita rito. Modern invention. Nagpapabata. Nagbuboost ng memory. Nagbibigay ng magandang stamina at energy sa katawan. Kaya yung mahilig na mag-resort sa kaparaanan ng mundo, para lumusog ka, gumanda yung blood mo, gumanda kutis mo, pumayat ka, o wag kang tumanda. Dangerous po lahat yan. Can I say this? Nung si Jesus po yung mamatay sa cross, kasama po sa kinundem niya at kinurusipay sa cross ay ang sistema ng mundo. Lahat ng takbo ng sistema ng mundo ay abomination sa Diyos. Tingnan yung system ng politics, napakarumi. System po ng negosyo ng mundo, napakarumi. System po ng paghahawak ng kaso, ng hatol sa mga nagkasala, napakarumi. System po ng pag-abroad, napakarumi. System po ng pagpapagaling ng tao sa karamdaman niya, ang daming proseso. Yung pag-aaral, kita niyo po, ang daming requirement, ang daming insertion, hindi sa Diyos, ng mga subject. Napakarami. Kita niyo po yung mga korap na bilyonaryo, yung product mo kukunin, nabenta na yung product mo, hindi pa binibigay yung pera mo. Kasi may usapan kay consignment basis. At marami natatakot na kahit niloloko na siya ng mga billionaire
at mga kampaning malalaki na i-pull out yung business niya at yung mga tao roon, hindi niya ginagawa. Kasi kahit papaano nakikinabang siya. Pero ang totoo, na-manipulate ang mga anak ng Diyos at siya yung pinakinabangan kasi nakinabang siya sa kanila. Sino po nagpayaman sa mga wicked? Ito mga ito. Ganyan po may sistema ng business sa mundong ito. Yung lagayan. Ayaw po ng mga negosyante na i-audit yung pera nila, iayos yung record nila, yung financial statement nila, yung bookkeeping nila. Ayaw. Yung panakot, magre-resign ako, mag-data tayo, mag-welga tayo. God hate the system of the world. Kaya pag nag-rapture, maraming maiiwan kasi hindi lang po pumasok ang mga churches sa system ng mundo, kinain na po sila nito. Mula sa prideful pababa. Puro compromise. Amen. Kukunti na po yung Shadrach, Meshach at Abednego na kahit itapon mo sa peri-furnace, hindi sasamba sa ribuntlong gintong ginawa ni Nebuchadnezzar. Kukunti na yung John the Baptist na kahit pugutan ng ulo ay hindi titigil magsalitang adultery, fornication, polygamy, and multiple adultery is a great crime against God. Na kahit pugutan ng ulo si Paul ay hindi titigil magsalitang worldliness is a crime against God. Homosexuality is sin. Lesbianism is sin. Divorce is a great crime against God. Alam mo ba ninyo, yung nagpapalit ng kasarian, hindi sinasadya o sinasadya, they become a killer. Siyempre, hindi ka na magkakaanak noon. Pinalitan mo yung kasarian mo. Is the producing baby. Sinasadya o hindi, you are a murderer. How can you produce a child? Nagpalit ka ng kasarian. Nakita niyo, maraming bansa sa Europe, hindi nadadagdagan ng population. Kasi nagpalit silang kasarian Hindi sila nanganganak. Sa Amerika, 60 million po yung inabort na baby, 60 million. Nakita niyo pong crime yan. Nagtatalunan kung kasalanan po yung partial abortion o full abortion. Kay partial po yan, kay full po yan. Ano pang term gusto mong gamitin about abortion? It is a crime, it is murder. Marami po mga pastor at so-called men and women of God sa Amerika, nag-compromise na. Narinig ko po isang speaker, sabi niya, dito sa city namin, binanggit niya po yung state nila, Texas. Dito sa Texas, blessed kami. Kasi, ayaw namin ng same-sex marriage. Nilabanan namin yan. Ayaw namin ng abortion, nilabanan namin yan. We fight for God. Pero yung divorce, hindi nila nilabanan. Sinang-ayunan nila. Magkaka-rating po yan bakit gusto ng mga lalaking i-divorce yung asawa niya at yung babae i-divorce yung asawa niya lalaki? Isa lang naman ang meaning nun Last. Wala nang Stephen na kahit batuhin hanggang mamatay ipipreach yung Bible. Ipasok pa yung grace teaching. Ano nangyari ngayon sa church? Ayun, pinasok po yung diablo sa church. Laganap yung Jezebel. Anong sabi ng maraming pastor nung dinalaw yung mga backslider na anak lang attendee nila? Mahal ka ni Jesus. Mahal na mahal ka. Hindi sinasabing galit na galit yung Diyos sa kasalanan mo, sa backsliding mo, pag hindi ka tumigil, impyerno patutunguhan mo, sa worldliness mo, sa laro mo, sa lying mo, sa hypocrisy mo. Walang conviction. Walang fear of the Lord na dinadala roon sa tao. Speaking the truth in love. Tapos ipapray pa ng pastor, i-bless siya ng Diyos. Paano i-bless ng Diyos yung nasa sin? Kita nyo na nagkasala ang buong Ninive. Nag-repent yung hari, pababa doon sa kanyang kaharian, pati mga hayop, nag-fasting. That is the only way God spared them. Ni St. Jonah, para sabihin sa king ng Ninive, sa buong Ninive, in the span of 40 days, God will overthrow Ninive. Ngayon na marinig ng hari, yung pronouncement ng judgment, siya po'y nagsuot ng sako, naglagay ng abo sa noo, at tumawag ng fasting, pati mga hayop nag-ayuno. Kaya sasabihin ngayon sa akin ng pastor,
Sa prayer niya the Lord will bless them. Perversion ng truth. In fact, kung wala ka sa sin, hindi mo kinakailangan mag-pray ng blessing. You're already blessed. Nung timara si Kristo sa iyo, lahat ng sumpa mula sa diablo, winasak niya. Lahat. Amen. Ayoko pong makot-unaware po tayo na the same as usual po ang buhay natin dito. Everything in the world changes and the changes continue. Sinabi ko na sa inyo in 2011, dinalaw ako ng Lord. Ang sabi niya, son, crisis in the world will increase. Will increase. Is the prophecy correct? Yes. It happened. Kaya nga ako, pag nakikita ko yung nangyari sa mundo, pati yung gera ng Israel-Iran ngayon, direct confrontation po yan. Ang naalala ko, hindi po sila eh. Of course, naalala ko Israel. Kasi hindi lang naman kanya yung Israel eh. Kasama tayo riyan eh. Yan tayo titira for 1,000 years. Lupa rin natin yan, mana natin yan. Marami yung mga terrorist, yung evildoer. Ang inaalala ko yung church. Una, ang Jesus is our shield. Kung paano ko po kayo bibigyan ng pagkaintindi. Eh siyempre, linggo lang kayo umaaten. Lunes, trabaho. Martes, aral, negosyo. Hanggang Sabado po iba pa nga. Overtime. At pag napagod na, yun, leisure, no? Dine in, dine out. Wala po tayong against dun eh. So, what I mean, ilang oras ka sa church? Gaano karaming oras yung inuubos mo sa paligid mo? Tapos yung prayer life mo bagsak. Hindi ka nag-aayuno. Once a week ka lang nakikinig. Ilibre na nga yung Facebook, yung YouTube, yung Messenger, yung podcast, yung television, yung radio, yung magazine, mga libro, booklet na yan. Eh wala ka pang appetite. So paano ka? Can you imagine, sinong tao mabubuhay? Once a week ka lang kakain, tapos hindi pa masustansya kakainin mo. You will not live long. You will die early. Ganito po sa spirituality. Jesus said, man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. Kung paanong araw-araw kumakain ka, iba nga sa inyo, 6 na beses kumakain sa isang araw eh. Almusal, merienda, tanghalian, merienda, hapunan, midnight snack. May dessert pa kayo. Eh bakit di nyo gawin yan sa spirituality nyo? May kain kayo ng salita ng Diyos. Basa kayo ng basa ng Bible, ng turo ng tatay. Pinupuno niyo yung buong pagkataon niyo ng Diyos at ng salita niya para pag nag-rapture anumang araw, anumang oras, aakyat ka sa itaas. Wala nang buong pa yung bagay ng mundo. Ba't di mo isaksak yan sa sasakyan mo, yung podcast na yun, pakinggan mo yan dyan, mga kanta ni tatay, isaksak mo yan dyan sa player mo. Yung mga teaching na yan, libre naman lahat yan. Kaysa kung ano, nung pag-usapan nyo riyan. Kung sinong tao, hanggang napunta kayo sa chismis dito, chismis doon, foolishness dito, foolishness doon. Naintindihan niyo po ako. Pagdating sa kaligtasan ng kaluluwa niyo, maging matalino kayo ng gusto. Mabuti na naging extreme ka at naging fanatic ka sa Lord, basta sigurado maliligtas kaluluwa mo, kaysa naman lazy ka at complacent ka at yung kaligtasan ng kaluluwa mo ay nasa danger. Okay na sa aking tawagin tayong fanatic at adik at masyadong diehard at loyal kay Jesus. Ang importante, siguradong papasok tayo sa langit. Hinindihan niyo po. Hindi ba matalinong buhay yan? Payagang mawala ang lahat kung ito'y harang sa kaligtasan mo, magkaroon ka lang ng eternal life kaysa meron ka nito pero tuloy-tuloy ka sa impyerno at wala kang madadala kahit isa. At wala kang graduation doon for billions of years, trillions of years, forever, hindi ka aalis doon. Does that make sense to you? Ay kung ba't inaalaw na lang yung persecution natin sa mga pamilya natin, loved one, friends, kapatid sa ibang fellowship, isa lang naman yung truth niyan eh, nakatira sa inyo ang glory. You truly love the Lord. Committed kayo, dedicated kayo. And Satan is preventing you to move forward and to go farther. But you are saying to the devil, I have gone too far to look back. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me.
In Christ alone, I put my trust. Dapat sinisiguro nyo na pag bumaba si Jesus ngayon, siguradong akit ka sa langit, hindi yung maghanda ka pa, baka sakali, kagaya yung maraming churches mag-aayuno pa siya, magpipray kasi magdi-deliver siya. Anong klaseng ministry yun? Hindi living like Jesus yun. Dapat araw-araw nakahanda ka kasi marami nangangailangan ng tulong. Kaya nga araw-araw dapat inuuna mo ang Lord, puno ka ng glory bago ka umalis ng bahay. Hindi ka dapat lumabas ng kwarto malibang naranasan mo ang Lord. Kasi malungkot ito, kumain ka, nag-almusal ka, busog ka, pero espiritu mo hindi busog na busog. Gutom pa. Satisfy ka sa kinain mo kasi maghapon ka sa opisina, sa trabaho. Kailangan mo na maraming vitamina sa katawan. Kailangan malusog ka para tumagal ka sa maghapon. Kasi yung workload mo is so heavy. Why don't you do that in your spiritual? In your spirit? Dalawa lang itong mga anak, mga minamahal. Jesus is our shield. Either He is Lord or not the Lord. No in between. Alam niyo po ba yung nag-aalala sa maraming bagay na walang kabuluhan? Totoo, hindi yung pag-aalala niya. Ito po yung mga taong hindi pinaniniwalaan yung Word of God. Hindi siniseryoso yung katotohanang nakatala sa salita ng Diyos. Ito po yung mga taong hindi sinuko ng husto yung buhay sa Diyos. Ito po yung mga taong lagi may reservation, may alternative. So marami po siyang hidden agenda sa buhay. Hindi siya transparent. Pero ang sabi ng Hebrew 4:13, tulog ka o gising, naked ka sa harap ng Diyos. Naked ka. At sa araw at oras na binasa mo ang salita ng Diyos, lalo mong nakita ang nakedness mo. And that is good. Para makita mo yung ayos mo. At kung pangit ayos mo, mapapahugasan mo sa dugo ng Lord. May ayos mo yung sarili mo. We must stick to your predestination. I must stick to the mandate. You must stick to your predestination. We must stick to the mandate. Because He is finalizing the mandate. Dapat ito higit nating pinapahalagaan kaysa material things. Alam niyo, masyado ang grace ng Diyos, sobra. Yung mercy niya at favor sa atin, too much. Dapat wala tayong struggle sa buhay kung kilala mo ang Diyos mo. Kung marunong kang mag-pray. Marunong kang sumunod. At tapat ka sa pinagagawa sa iyo. Pero kita niyo ang Diyos. He's moving heaven and earth para ganapin ang mandato. At ito pa rin yung pangako niyang may voice will be heard worldwide. Naintindihan niyo yun. Natuto ko lang naman magtiwala sa Diyos at umasa. Hindi ba nakakahiya, nag-i-struggle kasi isang bagay na siya may-ari? Hindi ba tungkulin ng nanay at ng asawa niya na lahat ng kailangan ni baby bago siya lumabas sa sinapupunan ng kanyang mama i-provide? Is that correct? Is that correct? At ang siya po yung lumabas, hindi pa ito nag-aaral. Ang tot ng mag-asawa para sa kanyang susunod na pag-aaral. At ito nakapasok sa kanyang paglaki hanggang sa pag-aasawa. So, ibig sabihin, hanggang hindi bumaba ang Lord, ang responsibility ng mga magulang sa kanyang anak, ando doon. Ganon din ang God the Father. Kaya kung nagpapakalalim tayo sa Lord, hindi kayo nag-aalala ng walang dahilan. Dahil ang pag-aalala, walang kabuluhan. Worry is sin. It is an unbelief. Romans 14:21. And then 23, whatsoever is not of sin, or whatsoever is not of faith is what? Sin. Kaya ang Philippians 4:6, kaya sabi, do not worry about anything. But in everything, by prayer, and supplication, and thanksgiving, make your request known to God. And the peace of God that passeth all understanding will guard your heart and mind in Christ Jesus. Kaya si Daniel, nung nabalitaan niya, na nababa na po yung decree ni King Nebuchadnezzar at yung ikalawa si King Darius, magkaibang hari, magkaibang bansa. Nagpanik ba si Daniel, nag-aalala? Anong ginawa niya? Tumakbo sa presensya ng Diyos, nag-pray. Pinagalawang Diyos. Alam niyo, na-discover ko,
yung mga tamad manalangin, sila yung kumuha ng trouble ng buhay nila. Kasi pag di ka na nanalangin, number one, ayaw mong bigyan ng Lord ng pagkakataong protektahan ka. Ayaw mong bigyan ng Diyos ng pagkakataong i-preserve ka. Ayaw mong bigyan ng Diyos ng pagkakataong tanglawan ang dadaanan mo. Ayaw mong bigyan ng Diyos ng pagkakataong i-guide ka. So pag hindi ka nabubuhay sa panalangin, prayer life mo parang pagong litaw lubog yung ulo. Ang ibig sabihin, nakaasa ka sa lakas mo, koneksyon, pera, pinag-aralan, kakayahan. Especially para sa iyo na naging kung ba't ka naging yumaman at naging billionaire. What a mistake. Let me say this to everybody. Hindi si Satan natatakot sa pera mo, sa connection mo, sa pinag-aralan mo, sa doctorate mo. Si Jesus lang at ang Diyos ang kinakatakutan niya. Useless sa kanya lahat eh. Hindi yan pwedeng gumapi kay Satan. Kaya yung mga tamad manalangin, they create their own trouble. They create their own problem. Kaya tinuturoan tayo ng Bible again and again, wait upon the Lord. Ito nga, nung nag-aayuno po ako, dinadalaw ko ng Lord. Puspus ako yung presence niya, nakabalot sa aking pagising ko, yung rong ko puno ng glory. Pero di pwede namin. Sabi ko, Lord, still, there is lacking in my heart. Hindi ako satisfied. Alam ko na, meron ka pang gustong ipaabot. Dapat ganun tayo eh. Hindi kasi nadalaw ka na, napuspos ka na dyan, naglupasay ka na. No. Remember, hindi pa po yun ang highlight. Part pa lang yun ng blessing ng Diyos. Sabi ko, di pwede nagsasalita yung heart ko sa Lord. Hindi po ako satisfied. May hinahanap ako. Nausap na naman niya ako. Kahit nga pag-inom ng tubig, pag-gising ko, kahit nag-aayuno ko, hindi ako umiinom ng tubig. Kadalasan, umiinom ko ng tubig, 2:00 na eh. Pinakamababa, 1:00 ng tanghali. Just to commune with the Lord. Tulog ko, 3:00, 4:00 ng madaling araw, just to commune with the Lord. And then, deep within me, sabi ko, Lord, may hinahanap ako. Hindi pa sapat ito. Kasi nga ng Friday, ilang minuto na lang, magsi-6 p.m. na, magbe-break ako. The Lord visited me. And I cry. Ano po revelation? Matuto po tayong magantay sa Diyos. Hindi ibig sabihin, dinalaw ka na niyang Diyos eh. Yun na yun. Confirm it again and again till your spirit, soul, and whole being is being satisfied. That is the answer. At mangyari lang yan pag nabuhay ka sa panalangin. Amen. Alam po, sabi po ng Proverbs at ng Psalm, the poor man cry unto the Lord, and the Lord hear him. Poor man. Hindi po siya mahirap at pulubi. Si King David po, hindi pulubi siya ay hari. Pero ang word ay poor man kasi nakadepende siya sa Diyos. Pero yung tinatawag na rich sa Bible, nakadepende sa sarili. Mayaman siya sa sarili niyang karunungan. Pero mangmang siya sa harap ng Diyos. Are you still there? At ang sabi po ng Job 21:17, yung mga taong hindi nabubuhay sa panalangin kahit pastor ka at bishop ka isang araw, wicked ka na. Backslider ka. Dahil ang prayerlessness, mga minamahal, is wickedness. A great crime before God. Kasi hindi ka nakaasa sa Kanya. Insulto sa Diyos yun. Na kaya mo solusyonan ng lahat ng bagay kahit ala siya. So why should I pray? May pera ako, may connection ako. Marami kong kilala doon sa matataas na tao sa gobyerno, sa Korte Suprema, so kung saan pang korte yan. Marami kong property, pwede kong maglabas ng pera, magbayad. Beloved, malinaw ang sabi ng Bible, trust in the Lord with all your heart. Lean not in your own understanding.
In all your ways, acknowledge Him, recognize Him, and He shall direct your path. Isang araw magugulat ka na lang na kahit may pera at nagbabayad ka, talo ka. Dahil hindi ka pinanalo ng Diyos. Pero kahit ala kang pera, pag sa Kanya ka umasa, panalo ka, talo si Satan. Amen. Nakalimutan po ng mayaman, nakatiwala lang siya. Actually, as a Jew, alam niya po yun. Kasi Jew po siya, alam niya yun. Why I say he is a Jew? Alam niya po yung Ten Commandments. Amen. Amen. Alam niya po. May understanding po siya sa book of Psalm, the book of the Old Testament, yung Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, the first 5 book of the Bible, may understanding siya. Yung ibig sabihin dito sinabi Lord yung Ten Commandments, sabi niya, hindi, ginawa ko na yan nung bata pa ako hanggang ngayon Ano pa ba yung kulang ko? Yun na lang yung kulang mo. Higit mong mahalin si Kristo ay sa pera. At pag hiningi niya, ibigay mo. Dahil kanya yan. Alam mo ba ninyo, na pag ginusto ng Panginoong kunin ang lahat ng meron ng sino man sa mo sa gusto, magagawa niya. So, wala ka rin magagawa para pigilin siya. So, anong gusto ng marami? Mag-suffer ka pa sa kamay ng Diyos? And by force, tanggalin niya sa iyo, ibinigay niya? O mapagpala ka kasi sumunod ka sa Kanya ng mabilis? Na walang struggle. They understand that. Kaya mula ngayon, Jesus Shield. Mag-aaral ka, magtrabaho ka, mag-abroad ka. Ano ba yung pinagkakaabalahan mo ngayon? Ilagay mo sa konteksto ng katotohanang bababa si Jesus anumang araw, anumang oras. Kaya you must always prepare to meet Him. At gamitin mo lahat ng meron ka para maglitas ng kaluluwa. Use the time wisely, redeem it. Or otherwise, kung hindi mo siya gagamitin wisely, the devil will use it to expand his wickedness and his kingdom. And another thing, you must be serious more than ever. At ariin po natin na yung pagtitipon ngayon ay iba kaysa nakalipas. Hindi yung pagkatapos ng gawin, uwi ka na naman, balik ka na naman sa business as usual, the same as usual, puro as usual. No. It must be a different one. Kung seryoso ka, I pray na dagdagan pa siya ng Diyos. Nag-pray po ako kaninang umaga. Sabi ko, Lord, offering po yun. Sabi ko, hindi po ako nagpipray, Lord, na pagpalain mo kami. Kasi sinabi mo na sa Bible, pag nagbigay kami, pagpapalain mo kami. Is that correct? Is that correct? Why should I pray? Na pagpalain mo kami, ikaw na nga nagsabi. Luke 6:38, magbigay kay bibigyan, gustong takal, siksik, liglig, umaapaw, walang sukat paglagyan ng bibigay sa inyo. Yung panukat na ginamit nyo, siya rin panukat na gagamitin sa inyo. Magbigay ka na ikaputandog, bubuksan niya yung mga bintana ng langit, ibubus yung pagpapalang walang sukat paglagyan, sasawayin niya yung diablo para hindi ka gulo yung negosyo mo, pamilya mo, hindi ka tapunan ng karamdaman. At kahit saan pumunta, bless ka. So, kinot ko po scripture isa-isa. Hindi po ako magpipray, bless mo kami. Ito po prayer ko, Lord. Kasi sumunod na kami, tsak bless kami. Kasi nangako ka Ito po prayer ko. Number 1, turuan mo po kaming magpakatapat sa iyo sa lahat ng bagay. Number 2, huwag mong payagang ariin namin yung pag-aari mong amin. Maintindihan namin iyo to lahat. At katiwala lang kami. Ikatatlo, i-move mo kami at kami magpapasya sasanga-ayon sa conviction mo, gamitin lahat ng iniwan mo sa amin. Lahat, whatever it is. Para magligtas ng kaluluwa.
At salamat po, ako'y sinugot mo. Ano pang blessing yung ipopronounce sa iyo? Yan na nga eh. Siya na nga ang nagsabi. Meron pa bang gaganda roon sa ang Diyos na mismo nagsalita, na salita ng sino man? Meron pa ba? Wala na. Ang kailangan natin, paniwalaan yan. Now, ang pinakaligtas sa tao ngayon sa buong mundo ay na kay Kristo. Wala nang iba. Walang bansa, Amerika, Canada, Europe, Israel o anuman pong bansa sa buong mundo, Asia, Middle East, West, Europe, South Central America, Africa, Caribbean, Micronesia, Asia Pacific, walang bansa sa ibabaw ng lupa ang ligtas. Kahit isa, wala. At sa lahat po ng nagtuturo, at ang kinakausap ko yung mga taga-GSI Shield at pababa sa maraming churches na nakakonek kay Tatay, siguruhin mo na pinapaalis ka ng Lord para may protection ka. Dahil kung ikaw lang mag-isa ang aalis para sa leisure, tourism, at family vacation, I'm not saying it is wrong. Depende na yun sa gagawin nyo. What I'm saying, walang bansa ang safe ngayon. Anytime war in Asia will explode. Anytime. Kaya siguruhin mo, the Lord send you para may protection ka. Pero kung pupunta ka lang doon bilang leisure, kinaugalian ng family, tourism, family vacation, again, I'm not saying it is wrong, depende sa gagawin nyo. Kung ako po, ang tatanungin nyo, nanay knows that and my children. Natatakot ako umalis. Malibang alam kong sinugo ako ng Diyos. Kasi alam ko ang sinasabi ko. Hindi nyo napansin, we are heading to Israel. Hindi tayo nakapasok, sinave tayo ng Diyos. Dahil po yung kinuha po nating buwan ng pag-alis ay November, ang giyera ay nagsimula noong October. Kung tayo po ay nakapasok ng buwan ng September or October, hindi tayo makakalabas ng Israel. Are you still there? Are you still there? Yan ang ibig kong sabihin. Yung timing, yung schedule, yung leading ng Holy Spirit ay masyadong mahalaga. Inuulit ko, hindi po ako against at hindi ko sinasabing pangit yan. Kinaugalian niya man po yan, wala akong sinasabing pangit. What I'm saying, walang bansa ang safe ngayon sa ibabaw ng lupa kahit isa. Ang safe lang ay na kay Kristo. At ikalawa, nabubuhay ka sa Kanya mga pangako. At ikatatlo, sumusunod ka sa Kanya mga utos. At ikaapat, pinangungunahan ka niya. At higit sa lahat, nabubuhay ka sa Kanyang kalooban. Ang pinaka-safe na tao ngayon sa buong mundo ay may Holy Spirit at palagi sa presensya ni Jesus. Nakontento na po tayo sa Panginoon. Ako, I have to say this kayong mga young people, mga living like Jesus youth. Alam ng Diyos kung gaano namin kayo kamahal. But let me say this. Hindi ako against na magsipag-asawa kayo. Why should I? Kung ang Diyos yung may gusto mag-asawa kayo. Ito lang ang sinasabi ko. Malaking kamali ang wala ka pang ginagawa sa Diyos, nag-asawa ka na. Wala ka pang ginagawa. Yung ang single ka, wala kang nagawa sa Diyos. Paano nito? Kung nag-asawa ka na at nagkaanak ka pa, anong pang magagawa mo sa Lord? Especially sa panahong ito. Na baka mamaya, bukas, sa isang linggo, sa isang buwan, bumaba si Jesus. Hello. At doon naman po sa may mga anak na, hindi po ako against. Kung magkakaanak ka pa. Sino po ang pipigil? Ang mga bata po ay blessing ng Diyos. Inheritance ng mga magulang yan. What I mean is this.
Kung wala ka nang nagagawa sa Lord, dahil meron ka ng anak na inaalagaan, magdadagdag ka pa? Para lalo kang walang magawa sa Lord? Ang pamumuhay sa mundo ngayon, nangangailangan ng karunungan. Hindi ka na nga magkandauga sa pag-aalaga ng mga bata kahit may katulong, nahihirapan ka dahil hindi mo naman pwede ipagkatiwala sa katulong yung personal na pangangailangan ng mga anak mo. Nagugutom ka na nga sa Lord. Gusto mo i-upgrade yung prayer life mo pero may mga inaasikaso ka tapos nag-work ka pa. Marami ka pang inaasikasong mga tungkulin. Bumababa yung prayer life mo. Mag-aanak ka pa. So, ang Bible, puno ng karunungan to eh. Tapos, yung iba, wala kang kakayang buhayin sila. Aasa ka lang kung kani-kanino. So, paano to? Tapos, yung mga lolo't lola nila, abala sa Lord. Eh, sila ngayon mag-aalaga ng mga apo. Ano pa magagawa mo sa Lord? Matalinong pamamaraan ba yan? Ando doon na ako, kamukha may apo mo eh. Wala ako against no. What I'm saying, the time is short. Alam nyo, ang mabuhay tayo may karunungan sa mundong ito, nangangailangan po ito ng pagtatatawa ng sarili at pag-alis ng ating pakiramdam at personal na damdamin para maghanap ang kalooban ng Diyos. Kaya nga dapat lahat na nagtuturo, kagaya ko eh. Wala ako against sa prophecy. Sino against kung galing sa Diyos yun? But they must go beyond that. Ang kailangan po natin ma-stable sa Bible principle, sa truth ng Word of God. Doon naman po sa gusto pang yumaman, let me ask you a question. Hindi mo na nga maasikaso yung konti mong ari-arian. Gusto mo pang dumami. Paano to? Hindi ka na nga tapat dyan sa kukunting napagkatiwala ng Diyos sa'yo eh. Na-promote ka na nga sa trabaho mo, tumaas ng konti sweldo mo, hindi ka na naging tapat eh. Gusto mo pang dumami kasalanan mo. Kasalakan ka kaya ang pamahalaan yan? So, paano to? Kaya dapat kilala natin ang Diyos eh. Ano pong sabi po ni Apostle Paul in Philippians 3:12, 13, 14? Ano pong sabi niya? Philippians 3:12-14, not that I have already obtained all this, or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind. Hindi po sinabi ni Paul yung nasa likod niya at ginawa niya nung nakalipas ay pangit. Hindi po siya apostle na lousy. Hindi po siya apostle na fly by night and swim by day. Hindi po siya apostle in the dark at minsan ay apostle in the light. He is a true apostle. Pero ang sabi niya, gaano man kaganda yung na-attain ko, iniiwan ko. Hindi ako nakabangon doon. Tapos na yun eh. Ang goal ko, yung hinaharap kasi mas maganda yun. At hindi ako naging kagaya ng Panginoon, I press on, I move forward. Alam niyo kung anong problema ng mga churches? Tagal na po itong sakit ng church. Pinagkukopya po nila yung narating ng mga man of God ng mga 1900, hanggang dumating yung year 2000, hanggang ngayon. Ayaw na po nilang dagdagan pa yung revelation mula sa Holy Spirit. Parang yun na po yung final. No. Kung na-bless ka doon, stepping stone mo yan for a higher revelation and a deeper walk with the Lord. Hindi ka kontento ron. Amen. Ako nga araw-araw ako nagbabasa ng Bible. Believe me, wala pong araw na hindi ako nagbabasa ng Bible. Lahat ng cellphone ko may Bible, iba-iba translation. Mas mahaba ang biyahe sa eroplano, mas mahaba po yung pagbabasa ko, mas matagal yung oras ko mag-pray at magbasa na magbasa. Kasi para sa akin, kagaya ngayon, ito na tayo, may ginawa tayo sa Lord. Para sa akin, tapos na yun, iba na naman bukas. Hindi ako pwedeng mamahinga rito. Kasi iba yung linggo sa Lunes. At mas maganda yung Lunes.
Kasi walang sumusweldo ng linggo. Ang linggo ay araw ng pagsamba. Ang pakita ng pera nagsisimula sa Lunes hanggang Sabado. At pagdating ng linggo, para may iikaput at ihandog tayo na walang struggle. O pwede ko sabihin, ibigay sa kanya lang kasi kanya naman lahat yan. Amen. Amen. Kaya ngayon, nagdi-date ng linggo, hindi umaaten. Huwag kang managinip na pag nag-rapture ng linggo, papasok ka sa langit. Totoo po yun. Yan sabi ng Bible sa Hebrew 10:25, forsake not the gathering, especially the day of His coming is approaching. Amen. Nung dinalaw ng Holy Spirit, ang early Christians, sila dinalaw ng Day of Pentecost, that is Pentecost Sunday, linggo po sila nang dinalaw sa upper room, linggo. Nung dinalaw ng Lord si Apostle John sa Isle of Patmos, linggo po yun, the Lord's Day, that is Sunday. Nung mabuhay ang Lord mula sa mga patay, that is Sunday. Kaya pag Sunday, ala ka, Diyos ko, malaking problema mo sa Lord. Amen. At sasabihin mo sa akin, hindi ka nakaatin ng linggo kasi na-hospital ka, mas malaking problema yan. Ba't ka na-hospital, nagkasakit ka? Sabihin, matagal ka na may kasalanan, linggo ka pa inatake. Kaya ka na-hospital. So, hindi mo inaayos sarili mo ng Lunes hanggang ng Sabado. Sinayang mo yung araw at oras. Do you get that? Nakakatakot po. Ano mang araw at oras, bababaan, Lord, Sumasideline ka sa sin? Naglalaro ka? Nagbabakasakali ka na pwede ka naman mag-repent mamaya. Paano kung bago ka mag-repent, nag-rapture na paano? Kaya dapat nabubuhay kang kagaya na araw-araw you are prepared to meet Jesus Christ for His coming any moment. Kaya dapat meron kang one heart, one mind sa Lord. Nakapix ka sa Kanya. Forgetting what is behind, but pressing what is ahead of you. Amen. You've gone too far to look back. In fact, isang purpose ng Holy Spirit yan, ba't tayo dinadalaw Para i-forward tayo na i-forward sa Lord. Hanggang totally ang mundo makalimutan natin. Alam mo ba ninyo, na kung bakit naging haliging asin yung asawa ni Lot kahit siya po'y lumabas ng Sodom at Gomorrah? Kasi nasa puso niya yung Sodom at Gomorrah. Kaya maraming Kristiyano at bishop at pastor hanggang ngayon naglilingkod, pero yung mundo nasa puso niya. Dapat wala sa puso mo mundo. Si Kristo lang dapat ang may-ari ng puso mo. Ano mang bagay na patungkol sa mundo, wala kang time. Kaya ano sinabi ng mga bishop na pinakain ko sa isang hotel mag-world daw kami. Sabi ko, nung ako'y nasa West Point, kukunti yung attendee. Pray ako ng pray, 5 hours, 7 hours, 9 hours, 13 hours, buhay ko yun. Hindi ako nakahawak ng bola. Hindi ako nakapag-basketball. O nakapamasyal. Ilang kongregasyon sa West Point. Ngayon pa, napakalaki ng pinagkatiwala ng Diyos sa akin, magugol pa ko. It was a rebuke to them. Pero explanation ng truth. Hindi ko na sila ginamitan ng verse kasi sasagot lang yun Confrontation lang yun kasi meron din siyang verse niya nang ako'y nasa kalsada, ilan yung tinuturuan ko, I spend much time praying to God. Ngayon, ang laki ng tungkulin ko, bababa, Lord, magugol pa ako. Magbabasketball pa ako. Amen? At lagi nila ako iniimbitan dumaan sa mga teritoryo nila para magkape kami. Sabi ko, sige. Pero yung sige ko, doon ako pupunta sa mga anak ko. Ba't ako dadaan sa kanya? Para saan magkakape? Ang dami kong trabaho. Ano po ibig kong sabihin? I want to spend the rest of my life here, every second, every minute, doing the will of God. Yun po yung ating safety. Mahirap magbaka sakali. Kasi walang oras yung rapture. Mabungarang ka diyang nanonood ka ng telebisyon, nag-rapture, hindi mo dati ginagawa yun, pero na-attract ka. Mapanganib po yun. Naglalaro ka doon ng puzzle sa cellphone, baraho, ano pa mga games yan. Hindi mo naman buhay yan, pero pampalipas ng oras kasi pagod ka. Yung nga nakakalungkod pampalipas pala ng oras kasi pagod ka, kasalanan. Hindi mas mabuting Bible, basahin mo. Amen. Yung teaching ni tatay sa YouTube, kung hindi man, umupo ka dyan, magsakasaka ng worship song, instrumental.
Meditate on the Lord. Welcome the Holy Spirit. Talk to God who lives in you. Yun po yung tamang pagdadala. Amen? Amen? Naunawaan niyo po ako? So, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining or moving toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Ano po yung goal ni Paul? Perfection. To be like Jesus. Dapat ito po tayo ngayon. Isa pa po dapat nating maintindihan. 1 Corinthians 9, please. Pag pinagsapan po natin ang pamumuhay kagaya ng Panginoon Kristo, it takes a lot of discipline. It takes a lot of discipline. Hindi man po kasalanan yung gusto nating gawin, pero talagang magiging discipline-oriented kayo, magiging aware ka sa disiplina sa sarili. Kinakain mo, pinupuntahan mo, sinasabi mo, ginagawa mo, attitude mo, pakikipag-relationship mo, action mo. Lahat, ini-evaluate mo in the context of the will of God. Hindi man siya sinful, pero ganun ka katalino. Nagiging disiplinado ka, hindi ka padalos-dalos pa bigla-bigla. You take time to wait upon the Lord, to consult God, to be aware of God. At mamaya may gagamitin akong story para maintindihan niyo po sinasabi ko. 1 Corinthians 9, 24 to 27. Do you not know that in a race all the runners run? But only one gets the prize. Run in such a way as to get the prize. Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last. But we do it to get a crown that will last forever. 26. Therefore, I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air. No, I strike a blow to my body. So interesting word, ano? I strike a blow to my body. Sa ibang translation, I buffet my body. Ipapaliwanag ko po sa inyo kung anong ibig sabihin nun. No, I strike a blow to my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. So yun daw pong atleta, pag siya po ay nag-i-involve sa competition, ang goal niya po ay manalo ng prize. Pero yung pong kanya pong prize, corruptible crown. Temporal lang. Pero tayo, hindi ganon. Yung atin daw pong crown ay incorruptible, eternal. Lifetime, forever. At hindi raw tayo kagaya ng boxer na sumusuntok sa hangin. Yung atin daw pong ginagawa ay hindi nawawala ng kabuluhan. At upang ito po yung magawa po natin na tayo po yung magtamo ng crown na incorruptible, na enjoy natin habang panahon, kinakailangan daw po ay ibapit natin yung ating katawan. Disiplinahin natin, gawin natin siyang slave. At gawin natin king ang spirit natin. Amen. Gawin nating master ang spirit natin. At yung soul natin ay slave o servant at yung katawan natin ay slave. So ang ibig sabihin, yung pong works of the flesh natin ay totally inaalis natin. Meron tayong katawan but we are so spiritual. Kasi isang araw, ito pong ating physical body magiging spiritual, glorified body. Kaya maging gagaya tayo ng Panginoon, nangangailangan ng disiplina. Namang bagay na sisira sa spiritual discipline. Magbababa ng iyong relationship sa Lord. Magbababa ng hunger mo sa Kanya. Magbababa ng tears mo sa Kanya. Magbababa ng encounter mo at experience sa Kanya. Ay dapat mong alisin.
magiging daan upang hindi na ang Lord ang maging priority mo. Kagaya na nabanggit ko kanina, you have to go beyond giving your first fruit tithe and offering and fulfilling your vow to the Lord to prove that you are faithful. Meron pa pong mas mataas doon. At ito po siya. Ang isang uri ng katapatang hinahanap ng Lord ngayon ay yung hindi natin ipagpapalit si Jesus kahit kanino. Like husband and wife, dapat faithful ang bawat isa sa bawat isa. Hindi sila papayag na may intruder para sirain ang kanila pong relationship. Hindi sapat na nagbibigay ang lalaki ng pera sa asawa niya. Hindi sapat na nagbibigay siya ng kotse, ng bahay, ng lupa, ng property o ng mana. Mababang klase po ng katapatan yun na yung kanyang duty ginagawa niya. Mababang klase yun. Ang pinakamataas na uri ng katapatan, tapat siya sa kanyang asawa. Hindi ito pinagpapalit kahit kanino. Ganyan tayo sa Lord. Hindi natin siya kinokompromise kahit kanino. Yung po isang uri ng katapatan na hinahanap ng Lord. Ulitin po natin. Mabuti nagbibigay yung asawa lalaki ng pera sa asawa niya. Mabay, lahat ng kailangan ng asawa niya, binibigay niya. Pero mababang uri ng katapatan yan. Dapat yung asawa niya ay siya lang na babae sa buhay niya. Wala nang iba. Hindi sapat na ang church ay nagbibigay sa Lord. Dapat ang church ay wala nang iba pang groom, si Jesus lang. Wala na siyang iba pang iniibig, si Jesus lang. At wala siyang ipagpapalit kay Jesus, si Jesus na habang panahon. Yan po yung katapatan, hindi material thing, kundi decision to live and to love Jesus first of all and above all. Amen. Do you get that? Do you get that? Ayun pong katapatan, ayun po yung nangyari kay Antipas. Inalok siya ng freedom, pero pinili niya si Jesus. Katapatan, yung kagaya ng kay Paul, inalok po siya ni Nero ng freedom, pero pumayag po siyang gumuling yung ulo niya. Si Peter, ganun din. Si John the Beloved, inalok rin siya ng kalayaan ni Domitian, isa sa wicked na emperor. Pero pinili niya ang Lord. Mula roon sa boiling oil, nilublob po siya patungo po sa Malta. Intindihan niyo po ako. Alone with God. Nakakala ng emperor, and na po ni Apostle John. Kasi sa Malta, wala pong nakatira ro, puro bis. Tsak lalapain po ng buhay si Apostle John. Amen. Kaya doon po tinatapon po yung lahat ng kaaway ng Rome. Pinapayagan po nilang patayin sila ro ng mga bis, kinakain ng buhay. Pero hindi ganun na nangyari. Dumating si Jesus at ibinigay sa kanya ang Book of Revelation na nangyayari sa panahon natin ngayon. Katapatan. At ito po yung kwento. Meron pong isang man of God. Siya po'y galing sa Romania. Ito po ang time na ang Europe ay naging communist. At siya po bilang pastor ay inares. Kinulong po siya. Pati yung wife niya kinulong, magkahiwalay ng kulungan. Sa loob ng 14 years, tinorture po siya ng mga communists. Grabing torture, pati yung wife niya. Pero siya po ay nanatiling buhay, nakalabas pa. Hanggang mag-collapse po ang communist sa Europe. At kinuwento niya po istorya niya. Nabasa ko po yung libro na yun noong 1986. Hindi accidentally. Meron po nakapag-abot sa akin at nabasa ko. At sabi ko, ito pala yung faithfulness at commitment sa Lord. Kailan lang po siya umuwi sa glory. Pero account niya po ay nandiyan lahat. At ito po yung istorya sa kulungan. Araw-araw tinotorture po sila. At meron sila nakasamang nakakulong ng mga communist pero professor. Professor pero mga communist. Kaya nagkasala sa communist regime, tinapon sa kulungan. Ang kaso nila, traitorship. They betray the communist regime. At kasama po sila sa kulungan. Nakikita po ng mga professor kung paano i-torture yung mga Christian. Yung pastor at yung isang attendee na kasamang nakakulong.
Isang araw, ang kulangan po'y madilim. Ang kasama ay mga rat, walang ligo-ligo, sobrang pong baho, sobrang dumi. Sobrang hirap ang dinaanan sila. Biglang nagliwanag. Nagulat po sila kung saan galing liwanag. At yung pong payat na Christian na tinotorment araw-araw ay nakangiti, maliwanag ang muka. Payat na po siya, pero yung ngiti sa mukha niya ay unexplainable. Ang liwanag ng mukha niya. So nagtanong po yung dalawang professor sa harap po ng man of God na kasama roon sa kulungan. Bakit siya nagliliwanag? Bakit sa araw-araw na tormensyong dinadanas niya ay masaya at maligaya? Ito po ang sagot niya. Paano ako hindi liligaya? Paano hindi ako magliliwanag? Araw-araw si Jesus dinadalaw ako. Mga anak, mga iniibig, ang katapatan, merong gantimpalang mataas sa Panginoon. It's more than money. It's the Lord. Yung visitation, yung commendation. Are you still there? Can you imagine yung mga churches po ang problema at sin offering? Malayo na po narating natin sa katotohanan. The Lord is finalizing the mandate. And I close. God said Friday, Son, stick to the mandate. Paul bless the mandate. I am finalizing the mandate. For I am coming any moment. And I close. Lahat po na nagaganap sa mundo ay huwag mag-distract sa atin. It must come. Ilalabas ko po rito yung pamphlet na pinarapisi ko ng year 2000. Binasa ko po siya na ako'y nag-aayon. And I cry. And I said, Lord, ito po yung prophecy accurate. Year 2000 ko po siya pinarapisay. Lahat po siya nangyari. At meron pa pong ganito kakapal na page ang hindi pa nagaganap. At siya pong gagawin ng Lord ngayon sa panahon natin ngayon. Alayo na po narating natin. Hindi po isang tulog na lang, bababa na si Jesus. Isang hakbang na lang. Amazed po ako when the Holy Spirit reminded me. I tremble, I cry. September 21, ako'y nasa Kanyang Cove, praying for 2 hours, the Lord visited me. He said, Son, I am coming any moment. Prepare my bride. December 2021, He do it again. January 2022, He visited me again and say the same word. 2023, He visited me again. I think it is twice in 2023. The same word. This year, July 13, dinalaw niya ako ulit. In fact, hindi pa nga ako tumatayo nun. Patayo pala ako sa higaan, bumagsak yung glory. Hindi na po ako nakabangon sa kapal ng kalawalhatian ng Diyos. Ang tawag po ron kabod, the weight of His glory. And the Holy Spirit spoke to me so loud and clear about the Lord's return. Na yung pag-ibig ng marami sa Kanya, wala na. At siya po yung naninibog ko. Alam, sabi niya, ibalik mo yung pag-ibig nila sa akin. Then August 28, He visited me again. At hindi pa po matatapos yan yan. Hanggang hindi siya bumababa, siya po yung magsasalita na siya po yung bababa na. What is the point? Jesus is our shield. Give your all to Jesus. Surrender everything to the Lord. Let us see to it na siya lang magiging pinakamahalaga sa atin ng kalooban niya. Hindi man po kasalanan meron tayo ng maraming bagay, pero iiwan natin siya. Allow the Lord to use everything we have. Remove limitation. Give all to God. Everything. For me, that is the only way para save tayo.
para ng mga araw at oras na bumaba ang Lord, we will go up. Dahil kung meron pa po tayong binibitbit ng mga bagay sa buhay natin, pabigat po yan. Give it all to Jesus. Do not withhold anything to the Lord. Give everything to the Lord. Everything. Buhay natin, pamilya natin, at lahat ng iniwan niya sa atin. Let us use everything to glorify God. To build this kingdom in the hearts of men worldwide. And to win many souls as we can. And God be merciful to us. Gusto kong humarap sa Lord at marinig ang tinig niya nagsabing, Son, you made it. You made it. Thank you for understanding, Tatay. Hindi po kayo 100,000. Hindi kayo kalahating milyon. Napakarami niyong buhay. Alam ng Diyos, araw at gabi nagpipray kami ni Nanay na wala ritong mapahama kahit isa. Na lahat ng iniwan niya sa amin, sumusunod kayo o hindi, the best we can, bago maging huli ang lahat, ay may ayos yung sarili niyo. Hanggang nasa Jesus Shield kayo, we take responsibility. And I know, His grace is sufficient for me. For when I am weak, He is strong. That in my weakness, His power is made perfect. And that is for your perfection. Isa na lang, perfect na ang mayaman. Isa na lang. At yun po yung problema ng lahat kagaya niya. Pera, material things, hindi sinurrender sa Panginoon. Huwag tayong mag-struggle, isurrender ang lahat. Gamitin para sa karangalan niya, siya ang may-ari. Tayo po ay tapat na katiwala lang. And the Lord be merciful to us. Saan man kayo pumunta, beginning today, win many souls as you can. Huwag kayong alis na wala kayong dalang brochure. Huwag kayong kumuha ng magazine na isa lang. Opening lang to sa Lord, magkano lang to. Mahal pa nga hamburger dito eh. Pamigay niyo po sa nangangailangan. Gamitin natin lahat ng tools na iniwan ng Lord sa atin to win many souls as you can. And keep praying for us. We covet your prayer, your trust. Marami po, sinasabi nila, hindi na kami makabiyay kasi may edad na kami. Hindi po yung edad. Pag-ibig sa Lord. Hindi yung edad. Pag-ibig sa Lord. Hindi yung posisyon sa buhay, hindi kung sino ka. Kung kilala kang tao, malaki kang tao, sikat ka, o mayaman yung pamilya mo. Pag-ibig sa Lord. Ang first commandment, ang second commandment. And let us all pray personally and corporately to win many souls as we can. Hindi para magpalaki ng GSI Shield kagaya ng marami na sinasabing Omega Church kami sa Amerika, sa Europe. No. Kundi para maraming makapasok sa langit at tama na yung napunta ng impyerno. That is our goal. Not to be known, but to save souls from the fire of hell. And let us do it today. For tomorrow, the Lord will appear and we will disappear. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.